Pilipinas. Nitong nakalipas na linggo ay dumagundong ang balita na hinugna sa paggalaw ang Valley Fault System na maaaring magdulot ng 7.2 magnitude na lindol sa Kamaynilaan at Karatig Probinsya. Kaya naman hindi tumitigil ang pamahalaan at iba't ibang sektor sa pagbibigay impormasyon sa paghahanda sakaling maranasan ng bansa ang tinatawag na The Big One. Naglabas na rin ng mapa sa 90 kilometers na fault system ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS. Pero gaano nga ba kahanda ang bansa, partikular na ang Metro Manila, sakaling dumating ang mapaminsalang lindol? Yan at iba pang iba ating tatalakayin ngayong gabi. Ako po si Cathy San Gabriel kasama si Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras na paghimay sa isyong ito dito lamang sa Earthquake Preparedness, a PTV Special Forum. Isang buwan na mula nang yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang bansang Nepal na siyang nagdulot ng mahigit sa 8,000 patay at humigit kumulang na 16,000 sugatan. Tinatayang nagdulot rin ito ng bilyong-bilyong halaga ng pinsala sa mga gusali at infrastruktura. Dahil dito, naging maingay muli ang mga usapin tungkol sa mga lugar na lubhang maaapektuhan kapag niyanig ng malakas na lindol ang Pilipinas. Partikular na nga dito ang mga lugar na dinadaanan ng East at Valley Fault System. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang East Valley Fault ay maaaring magdulot ng 6.2 magnitude na lindol habang ang West Valley Fault naman ay maaaring magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Dagdag pa rito, tinukoy na rin ng PHIVOLCS ang 75 barangay sa loob at labas ng Metro Manila na maaaring tamaan nito. Kaugnay niyan, pinayuhan ng PHIVOLCS ang mga naninirahan o nag-uopisina sa mga apektadong barangay na suriin kung gaano kalapit sa fault line ang kanilang mga bahay o establishmento. Gaano nga ba kahanda ang Pilipinas kung sakaling yanigin tayo ng malakas na lindol? At ano-ano ang mahakbang ng ating gobyerno upang mabigyang impormasyon ng ating mga kababayan patungkol sa lindol. Lahat ng yan ating hihimayin at tatalakayin dito lang sa Earthquake Preparedness, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas. Mahalaga po ang ating tatalakayin ngayong gabi. Mga paghahanda sa posibilidad ng paggalaw ng West Valley Fault at East Valley Fault na maaaring magdulot ng 7.2 magnitude na lindol. Tama ka dyan, Cathy. Naging laman ng mga balita at maging ang social media itong paksang ito. At ngayon, dapat mapag-usapan natin kung gaano nga ba kahanda ang ating mga kababayan sa pagpasok ng tinatawag na The Big One. Oo, ano nga ba gagawin ng ating mga lokal na pamahalaan para doon sa mga istruktura na nandoon mismo, nakatapak mismo doon sa mga fault line. At lalong-lalo na yung mga eskwelahan, ano ang paghahandang dapat isagawa ng ating mga anak at ng mga guro. Alright, ipakilala na po natin ang ating mga makakasama ngayong gabi. Simulan ko po si kay Director Ramon Santiago ng isa pong public safety consultant mula po sa MMDA. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo, Kirby at Cathy. Ganon din sa inyo mga tagapanood. Kasama rin po natin OIC, Geological Observation and Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS, si Ginoong Ismael Narag. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Cathy, Kirby. At mula pa rin po sa PHIVOLCS, si Ginang Kathleen Papiona, isang geologist at senior science research specialist naman po ng PHIVOLCS. Magandang gabi po, Miss Cathy and Kervin. Magandang gabi po sa lahat. At dito naman sa ating kanan, kasama rin po natin ang mula sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marikina City, si Dr. Barcinal. Magandang gabi po sa inyo at sa mga nanonood.
At yung ating next guest, hindi lang baha, Kati, kasi lagi natin napapakinggan sa mga balita na Marikina ay laging binaba. Pero ngayon, kasama rin sila sa lugar kung saan yung inilabas na atlas nga ng PHIVOLCS. Honorable Vice Mayor Jose Fabian Catis from Marikina City. Magandang gabi, Kathy and Kirby. It's nice to be back again sa inyong istasyon. Magandang gabi sa mga taga Marikina. At kasama rin po natin ang tagapagsalita at Public Affairs Chief ng Office of Civil Defense, si Ms. Nina Marasigan. Yes, good evening, Kirby, at magandang gabi po sa ating mga kababayan. Okay, una-una, tanungin natin. Kasi lagi natin naririnig, no, West Valley Fault. Pero dalawa po ito, West and East Valley Fault. Ito po ay bahagi ng tinatawag na Valley Fault System. Ano-ano po ba yung mga sakop ng East and West Valley Fault? Tanungin po natin si Mr. Narag mula po sa PHIVOLCS. Sa lugar ng Metro Manila ay meron tayong mga 6 na syudad na tinatahak nitong Valley Fault, no? Ito, meron pang mga lugar sa Bulacan, sa lugar ng Rizal at saka sa Laguna at Cavite na tinatahak din itong Valley Fault system natin. No? So, importante na malaman po natin kung alin po dito sa mga syudad na to at naitukoy na rin namin sa mapa namin kung alin po mga barangay ang dinadaanan nitong fault natin. No? So, importante na titignan natin yung pinublish naming atlas at alamin natin kung tayo ay parte nung tinatahak nung both the East and the West Valley Fault. Itong atlas na ito, Kirby, ito mas specific kesa dun sa dati. Kasi dati naman pa, I think it was 2 or 3 years ago, na nagbababala na ang PHIVOLCS tungkol dito. Pero ano yung pinagkaiba nitong atlas na ito dun sa dati ng mga inilabas ng PHIVOLCS? Miss Papiona, isa po siya dun sa gumawa ng atlas na yan. Yung first namin nilabas na map, that was 2000. So, ang scale po yun, 1:10. So, ibig sabihin po ng 1:10, yung guhit na 1 millimeter, sa totoong buhay po is times 10,000 yon. So, ganun po yung, kumbaga, yung detail po nakikita natin doon, mas kukonti. Ngayon po, yung nilabas ito, ang scale na po niya is 1:5,000, which means yung 1 milimetro sa totoong buhay is times 5,000. So, mas malalaki na yung nakikita nating details doon. Mas makikita na natin yung street, pati yung mga building footprints, makikita na rin po natin. So, yun po yung pagkakaiba niya. Okay, ma'am, follow up ko lang. Nabanggit din po sa mga balita na yung paggalaw nga po nito is for more than 400 to 600 years. Opo, yun po yung pinakahuling tala po ng PHIVOLCS. Paano po natin ma-determine kung ilang years na po ba na talagang hindi gumagalaw itong West at saka East Valley Fault po? Okay, yung sinasabi kasi na 400 to 600 years, yung cycle, no? Ibig sabihin nun, gumalaw siya dati, tapos mag-iintay siya, mag-iipon uli siya ng lakas ng ganong kahabang taon, tapos tsaka siya ulit gagalaw. So, based po dun sa pag-aaral nung fault natin, tsaka yung sa huling earthquake na tala ng historical earthquake natin is 1658, which we attribute dun sa other sa fault, sa Valley Fault system. So, kung titingnan natin kung 1658 yung huli, yun nga po, so it's 2015, so around 400 years na po. So, pasok na tayo dun sa 400 to 600 years na cycle. Okay, this is based on historical data, ma'am. Yun po yung based historical data. Yung pong detailed study yung fault po kasi ang ginagawa po namin dyan, yung tawag po namin is paleoseismic o paleo, di ba? Ancient earthquake, study of ancient earthquake. So, ginawa po namin, in-identify namin yung fault, tapos hinukay namin yan. So, naghukay po kami para i-reveal, ilabas yung mga traces o features na yung features ng lupa na disturb ng fault. So, yun po, from that evidences, doon po namin pinag-aralan na ganun nga po ang cycle niya is around 400 to 600 years. Okay, bago natin itanong yung mga paghahanda, no? Isa natin yung mga tanong natin sa PHIVOLCS para maintindihan natin. Paano po natin nasabi, although di ba po hindi naman po posible na ma-predict talaga kung kailan darating ang earthquake gaya ng mga bagyo. Pero paano po natin nasabi yung magnitude, yung 7.2 tsaka yung 6.8 sa East Valley Fault? Paano po natin nasabi ito, ma'am? So, ang pag-estimate po ng isa sa method sa pag-estimate ng magnitude o yung lakas is yung sa haba po ng fault natin. So, dahil po yung haba natin na 90 kilometers po sa West Valley Fault, may mga pag-aaral po yan ng iba't ibang fault sa buong mundo.
Naggawa sila ng empirical equation na kapag ganitong kahaba yung fault, ganito yung equivalent magnitude niya. So, for this study po, dahil mahaba yung West Valley fault, kaya mas malaki yung magnitude niya, which is magnitude 7.2. So, yung 90 kilometers is almost equivalent to magnitude 7.2. Tapos yung pong sa ating East Valley, mas maiklit po siya, kaya magnitude 6.2 lang po yung ang estimate natin na magnitude for that. Okay. Sir, Nara, gusto ko lang din pong linawin. Naglabas po tayo sa website po natin and doon po sa may pinaka-atlas nung number po nung casualties just in case po na maganap nga po ito na big one. Paano po at saan nyo po kinuha yung mga ganitong datos? Meron kaming pag-aaral na ginawa before, no? So, basehan nito ay yung populasyon ng tao na nakalagay doon sa isang building at gaano katibay itong building na to. So, ang ginawa po namin na una ay minapa mo namin lahat po ng mga buildings dito po sa Metro Manila. In-estimate po namin at kinarakterize po yung mga gusaling ito ayon sa pagkakagawa nito, ano yung material na ginamit at base doon sa binigay na kaalaman sa amin ng mga enhinyero ng UP, ano po gumalaw ang isang typical na building kapag may malakas na lindol, malalaman namin kung ano yung degree ng damages na mangyayari. And pag pinagsama-sama po namin itong impormasyon na to, kasama na yung estimated na pagyanig ng isang 7.2 na lindol, malalaman namin kung gaano karami ang masisirang gusali at gaano karami ang apektadong populasyon. At dala na rin doon, malalaman namin kung ilan ang posibleng fatalities at ilan yung posibleng injuries, yung severity ng injuries. Halos lahat ng syudad sa Metro Manila ay apektado sakaling yun itong tinatawag na the big one. Director Santiago, how is MMDA preparing for it? Alam po natin na maraming tauhan ang MMDA, pero kung sakali pong mangyari ito, handa po ba kayo? Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagsasanay ng aming mga kawani at hindi lamang ilang unit o ilang opisina ang involved dito, kundi yung tinatawag nating whole of MMDA approach na. Dahil inaasahan natin, miski siguro yung mga talagang dedicated personnel for search and rescue and disaster management, pwede maging biktima dito. Yes. So mababawasan pa yan. Kung ginawa ng MMDA dyan, whole of MMDA approach, lahat ng empleyado, opisyales, magpatuloy ang pag-aaral at kasapi sila rin sa malaking organisasyon na tutugon doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan at bilang pagtulong sa mga pamahalang lokal dito sa Metro Manila. Yung ginagawa rin natin dito sa Kamaynilaan ay nagbabasta tayo ng mga plano kung anong gagawin na ang triggering event. Ibig sabihin, hindi na yung tatawagan pa, kundi pag may pagyanig na naganap, kusang pupunta yung mga empleyado doon sa mga tinakdang lugar kung saan magsisimula silang gumalaw at doon sila tutulong sa mga pamahalang lokal natin dito. Maraming din naman kasing effort dito, hindi lang MMDA, kundi pati mga national government agencies nakasapi doon sa Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na patuloy ang pagbabalangkas ng plano at paghahanda ng mga kagamitan, pati pagsasanay dito sa in-anticipate nga natin na lindol ito. Ngayon, kung bibigyan natin ng antas, marami pa tayong dapat na gawin at sa palagay namin, hindi lamang dapat gobyerno ang paghanda, kundi pati na yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung posibleng maapektuhan, pati yung pribadong sektor. Kasi sakaling ang maramdaman itong lindol na ito, isa sa pinaka-mother unit na tinatawag na unang magre-responde, tingin ko yung Office of the Civil Defense. Ma'am Nina Marisigan, ano po ang preparation ninyo at gaano po kayo nakatutok dito po sa tinatawag po nating paggalaw ng West at East Valley Fault? Okay, Kirby, kasi alam mo, maganda makita natin na number one, matama yung sinabi ni Director Santiago. Hindi lang ito trabaho ng gobyerno para maghanda para sa napakalaking, napalakas na isang lindol. Ang kailangan natin makatutok tayo sa ating advokasya on disaster preparedness sa pamamagitan ng pagbababa ng impormasyon abot sa mga estudyante, sa mga pamilya. Napakahalaga na meron na tayong paghahanda sa level na yan. Kaya patuloy ang ating partnership with the local government and even with private organizations. Pati na nga po ang mga homeowners organizations ay dumudulog na sa ating ahensya, humihingi ng impormasyon anong kailangan nilang gawin, anong dapat nilang ihanda at an individual level. So, Kathy, nasasabi nga natin, alam mo, mga babae ngayon, may mga malalaking bag na dala. Sabi nga natin doon sa ating ahensya, ngayon kasi ang mga kababayan
magiging part na ng lifestyle natin. Fashionista na ngayon na may dala ka maliit na flashlight, fashionista na ngayon na may dala ka maliit na pito, kasi kasama yan sa mga kagamitan na maaari natin dalhin at makakatulong sa atin kung sakali makaranas tayo ng malakas na pagyanig. Alam mo, dapat down to the barangay and to the individual level nga, gaya ng sabi ni Ma'am. How are the local governments preparing for this? Mamaya tatanungin po natin yan sa pagbabalik ng PTV Special Forum. Muli, nagpapatuloy po ang inyong PTV Special Forum. Kati kanina, nabanggit mo na yung preparations ng mga LGUs. Tanungin ko si Vice Mayor Cadiz from Marikina. Sir, aside po sa mga nararanasan po nating pagbaha sa inyo pong lungsod, ngayon naman po nasama po tayo mga listahan na inilabas po ng PHIVOLCS. Sir, paano po pinaghahandaan po ng inyong lungsod itong tinatawag po nating the big one? Unang-una, Kirby, Kathy, kayo nagpapasalamat sa PHIVOLCS sapagkat sa wakas naglabas sila ng Valley Fault System Atlas na kung saan mas detalyado ho ito kumpara doon sa inilabas several years ago. Ito nga nagiging problema namin to determine exactly kung saan dumadaan ang mga fault line. At ngayon, alam na namin to the street level. Even kung titingnan ho natin sa mga satellite maps, even to the houses, alam po namin kung saan ho tumatama ang fault lines. Kaya malaking bagay ho ito sa lungsod ng Marikina upang paghandaan ang sinasabi nating the big one. Pero dito po sa lungsod ng Marikina ay puspusan ho kaming sinasanay ang aming mga mamayan sa tamang responde sa anumang disaster, lalong-lalo na itong nagbabadyang earthquake. In fact, meron po akong dalang disaster preparedness guide pamphlet na ito po namin sa mga mamayang Marikenyo sa bawat pamilya upang alam ho nila ang kailangan gawin during times of disasters like earthquake. At kanina nabanggit din na it's really very crucial na maski sa mga paaralan, dapat alam ng mga mag-aaral, mga kabataan kung ano dapat gawin. Sa Marikina po, every quarter, meron po kaming earthquake drills na ginaganap sa lahat ng mga paaralan sa lungsod ng Marikina. Precisely dahil karamihan ng mamayang Marikenyo ay umiipon sa mga eskwelahan during school days. Vice, paano po itong mga istruktura na nakatungtong mismo dun sa fault line? What do you plan to do about it? Para alisin niyo po ba itong mga residente dito sa mga tahanang ito? Well, actually, tumutugon ho kami. Salamat sa DepEd, dahil one of the schools identified yung struktura dito po sa Barangka National High School. Yung isang building ho doon ay nasa taas mismo ng fault line. Identified by the atlas provided by PHIVOLCS. So ito pong building na ito ay hindi nagagamitin. It is considered condemned and in the area of a danger zone. So yung mga mag-aaral ho nito ay i-distribute namin sa ibang mga paaralan katulad ng Tanyong at sa De La Peña. At doon naman po sa mga kabahayan na will be identified eventually na nasa taas ng fault line ay gagawa po kami ng mga ordinances as per from the national level and based dun po sa building code na bawal ho magtayo sa mga lugar na 5 meters to the left and right of a fault line. Doon naman po sa mga kabahayan na nasa taas ng fault line, katulad din po ng advice galing sa DepEd, remember, kinokondem ang mga struktura, mga paaralan, mga buildings na nasa taas ng fault line. We will go to that decision wherein yung pong mga kabahayan na nasa taas ng fault line, kailangan hindi na maging Okay. Dr. Bersenal, nabanggit na po yung mga lugar, yung 4 pong barangay kanina, nabanggit niyo po, no, na maaaring daraanan po nitong West of Valley Fault. Sir, ano po ang coordination na ginagawa natin doon po sa ating mga residente doon? Paano po nila tinatanggap yung panawagan ng pamahalaan, especially po ng mga lungsod na Marikina?
ginagawa natin yan sa pamamagitan ng barangay, no? So yung Homeowners Association na involved din sila, nakaschedule kami practically this whole week and the next week. So meron kaming barangay forum. Kailangan makita nila mismo with their own eyes ano tong Valley Fault Line, kung saan talaga. Kailangan makita nila, masituate nila na sila talaga affected nung sa Valley Fault Line. So, prior to that, many years ago, na-inform na namin sila yung result ng mga studies na yan, lalo na yung Myers test na yan. So, involved din sila sa mga activities sa capacity building ng barangay. Kasi, ang gusto namin first line na yung barangay Sila yung unang magre-rescue bago yung citywide na ganoon. Kasalukuyan, nire-review namin yung mga capacity ng mga barangay sa pag-respond yan. Ng mga panibago sa bawat barangay. There are 16 barangays in Marikina, divided into 2 districts. Pero ngayon, magko-concentrate lang kami dun sa na-identified na 4 barangays. So, nakaschedule na sila ngayon sa barangay forum, public forum. Katulad dito, kailangan i-re-educate na naman sila. Ano talaga yung magiging effect sa kanila, and then ano yung magiging decision ng pamahalaan ng Marikina. So, kinakailangan i-train din namin sila, magkakaroon ka ng schedule na earthquake drill per barangay. So, yung kailangan mag-participate din sila sa planning kung ano mangyayari. Hindi pwedeng kami lang yun. Kailangan kasama sila sa decision making, sa pag-create ng drill na yon, para alam nila kung ano yung gagawin nila. And also, yung mga barangay na atasan na humanap ng open space kung saan temporary evacuation area muna in case na magkaroon ng earthquake na ganoon. Okay. Kay araw o gabi, kinakailangan alam nila yung ruta papunta doon sa open space na yon. Kailangan ng pagsasanay dito, hindi kasi madali. And then also, special focus din namin doon sa mga PWD, mga senior citizen, na huwag kakalimutan, kasama sila sa planning. Kailangan alam nila kung paano ano dadalhin doon. Okay. Kasama yun sa magiging training namin this coming June. Okay, may mga katanungan po mula sa ating studio audience. Siya po si Angeli Pascual mula sa Bulacan State University. Go ahead. Good afternoon po. Ang tanong ko po ay para kay Director Santiago ng MMDA. Sir, paano po kung abutan kami ng lindol habang bumabiyahe? Saan po kami pwedeng huminto at magtago kung puro building po ang nakapalibot sa amin na may tsansa pong gumuho? Or dapat po bang bumaba ng sasakyan? Tama. Yun mo. Kung nagmamaneho ka, titigil ka dahil posibleng maaksidente pa. No? Pero sa pagpigil natin at pag-ibis sa sasakyan, tignan din natin kung may mga bagay na pwedeng malaglag sa ulo natin. O kaya yung poste ay pwedeng tumumba, yung mga salamin ang gagaling sa matataas ng gusali. So importante rin na yung ating pag-observe o pagmamasid sa kapaligiran ay maging maging mapagmasid tayo ng gusto sapagkat yung mga naglalaglag pwede makasakit din sa atin. Okay, next question naman, manggagaling naman kay Chen Marisigan from Trinity University of Asia. Chen? Good evening po. Tanong ko po para kay Ms. Marasigan, Ms. Mina. Saan po manggagaling yung rescue kung sakaling yung mga mismong agency po, government agency, ay maapektuhan din po, masalanta din po? Kasi alam naman po natin, katulad po nung Yolanda, nahirapan pong mag-abot ng tulong yung mga mismong government agency kasi po sila po naapektuhan din, nasalanta din po. Ano po ba yung plano natin dito? Very good. Napakaganda ng tatanungan niya. Kasi sa katunayan nga, dapat maintindihan natin na ang ating National Disaster Risk Reduction and Management Council sits in Metro Manila. Karamihan po sa ating mga ahensya, yung mga heads of agencies po natin, narito po yan sa Metro Manila. At kung sakali nga po makaranas tayo ng tinatawag nating the big one, sila rin po ay mga biktima. Saka yun po ay nag-uusap na po tayo, nakikipagtalakayan at talastasan sa mga ating regional disaster councils. Sila na yung meron na tayong ina-identify na sila yung magkikilos kung sakali na maranasan natin tong the big. Meron na tayo, yung Metro Manila, hinati natin yan sa 4 na quadrants. So meron tayong North, South, East, and West. Yung para sa Eastern quadrant, ito na yung sinasabi natin sa Marikina City and Pasig City. Ang tutulong dito ay ang Region 2 ng Regional Council. Para naman dun sa iba,
Meron din tayo mga areas na na-identify dyan para sa Northern Quadrant. Nandito sa Northern Quadrant, ito yung sa Quezon City, Mandaluyong, Caloocan, San Juan at Valenzuela. Ang tutulong dito ay ang ating Regional Council sa Region 1 at Region 7. For the Western Quadrant, ito naman yung mga areas ng cities of Manila, Pasay, Malabon, and Navotas. Meron na ang tutulong naman dyan sa Western Quadrant ay ang ating Cordillera Administrative Region at ang alternate niya ay ang Region 10. So parang may partners po. Opo, may partner yan for all the quadrants, ano. And then last dyan is sa Southern Quadrant, sa Metro Manila, yan yung Makati, Pateros, Taguig, Parañaque, Las Piñas at Muntinlupa. Ang kapartner naman yan na yung ating regional councils na Region 5 at ang Region 6. Oh, magandang scheme yun, ano? Parang very valid question. Ganun ang nangyari nung dumating ang bagyong Yolanda, kaya matagal ang pagpasok ng responde. Kasi yung responder sila mismo ay nasalanta. Naapektuhan din. Oo. Ma'am Marsigan, gusto ko lang din pong linawin, ano? Doon po sa preparation natin with the OCD, aside po doon sa pag-assign natin ng mga quadrants, meron po ba tayong mga ginagawang training, seminars po para madagdagan po yung ating mga volunteers and rescue teams? Actually, continuous naman yung ating mga trainings na una-una yung bukod dun sa pagbibigay informasyon sa publiko, meron tayong tinatawag din na trainings para sa ating mga responders, sa mga local responders. Meron tayong tinatawag na collapse structure search and rescue. So meron yan. Tapos bukod doon sa mga trainings niyan, syempre itatanong naman baka train tayo ng mga tao, paano naman ang equipment. Oo nga. No? So kasi lagi naman yun na tinatanong ng ating mga kababayan sa atin. Sa pakikipagtulungan natin sa ating lokal na pamahalaan, kasama na rin ng ating MMDA na ipapatuloy naman nagbibigay sila at naglalaan ng pondo para naman ma-upgrade yung tinatawag natin. Kasi noon pa man ang ating MMDA talaga, nakita natin na naging proactive ang ahensya na ito. Naglagay na sila ng mga container vans kung saan meron mga initial na mga magagamit silang equipment doon. Kagamitan, katulad ng pala, ng piko, may mga ganyan na. Pero ngayon, kamakailan lamang ay pinakilala sa atin ni Chairman Tolentino, di ba, Director Santiago, pinakita niya, meron na tayo mga camera, ano bang tinatawag sa camera na yun na pwede mong isilid, ano? Sa kapag kami collapse structure, naka-purchase ng MMDA na yan, para makikita mo kung may tao sa loob. May ilaw yung dulo ng camera, tapos makikita mo na, yung may video siya doon, para malaman mo, para may ma-detect tayo kung sakali may tao na na-trap doon. So, yung ating ditong upgrade na bukod sa capability ng ating mga kababayan ay yung capacity building natin pagdating sa equipment. That's on the national. About the local level po, alam po natin, Vice, na ang Marikina, pagdating po sa search and rescue sa baha, isa po kayo sa mga cities na talagang handang-handa and alam ang gagawin. How about yung training naman po natin and equipment for this kind of calamity? Well, actually, maraming salamat po. At meron mga tutulong mula sa labas, in case of Marikina, mula sa Region 2. But it will take a while para makarating po yung tulong mula sa Region 2. Kami po sa Marikina ay naghahanda din sa pamagitan ng we identify our personnel and we situate our equipments dun po sa mga lugar na we consider as safer when it comes to earthquake. Based po dun sa atlas na ibinigay, there are 4 barangays sa lungsod ng Marikina na dinadaanan po ng fault line. So expectedly, the most severe shaking will occur in that area sa 4 na barangay katulad ng Tumana, Malanday, Barangka, IBC. So we are now identifying personnel and situating equipments in barangays far from that fault line. Para in case na magkaroon ng earthquake sa Marikina, we can have kumbaga mga resources which can respond and help sa mga mamayan namin na severely affected by the earthquakes. Ngayon, ang pag-training po ng mga personnel ay ginagawa po natin periodically. In fact, noong nakaraan, po tayo ng nationwide earthquake drill, ang lungsod ng Marikina ang ginawang host po riyan. At ito pa yung pagkakataon na rin para po sa mga personnel ng Marikina to be trained
ilapat nila yung mga natutunan nila during that drill. Kaya maraming salamat po talaga sa national agency nagtitiwala sa Marikina na Marikina handa po sa disaster like earthquakes. Sa equipments naman, meron na rin po kaming katulad ng nire-recommenda po ng MMDA, mga boxes, mga tools na recommended by MMDA at ng OCD na dapat bawat barangay po sa lungsod ng Marikina ay magkaroon po niyan. Okay. Sir, ay Dr. Barcinal, nabanggit na po ni Vice yung mga dapat gawin po. No? Sir, ang concern ko po ngayon ay yung mga estudyante po na papasok naman along Barangka Elementary. Specific po ako dun, sir, kasi isa po yun sa mga sinabi ng FIBOX na talagang nandun po yung West Valley Fault. Paano po natin na dinidescribe sa mga bata at paano po natin ini-explain sa mga magulang yung preparations po na dapat kailangan mas maging paghahanda nila dahil sila yung nandun sa fault line mismo? Doon po sa Barangka National High School, so nasabi nga ni Vice Mayor, so yung mga estudyanteng madi-displace doon, mga 20 classroom kasi madi-displace, inilipat na po ng DepEd ngayon. In-encourage na yung mga parents sila mag-enroll sa ibang school, sa Tanyong at saka sa J. de la Peña. Okay. Sila din po, regularly, itong mga schools na to nag-undergo ng quarterly drill exercise. For this year, just now, nakascheduled ang teachers and parents magkakaroon ng lecture bago updated. We focus on family disaster plan kung saan each family must have disaster kit na pwedeng tulong sa kanila, survival for 3 days. Ano po yung laman nun? Nandito po yung tubig, each person 3 gallons for 3 days yan. Merong pagkain, may flashlight, merong pito, and then may towel, merong kumot, everything. Lahat At ng gamot. kailangan, may gamot, first aid, equipments, kailangan ng bawat family meron ito. Yun yung lecture namin para mataas ang survival nila. Hindi sila pwedeng umasa sa gobyerno yung first 24 to 48 hours. Dapat 3 days makakasurvive sila on their own using this disaster kit. Alright, magandang ano yan. Mamaya rin, tatanungin pa natin yung ilang mga tips. Pero there seems to be a misconception, Miss Papiona. Dahil bagamat hindi nakatungtong dun sa fault lines, yung kanilang mga istrukturo at kanilang mga bahay, ay parang baka may tendency maging lax yung ating mga kababayan. Pakipaliwanag kung bakit mahalaga pa rin na handa. Tama po yan. So, kasi po, ang pinag-usapan lang natin dito ngayon, no, yung nagiging hype ngayon is yung Valley Fault System. So, hindi po ibig sabihin no, na kung wala yung bahay nyo sa ibabaw ng Valley Fault, ligtas na kayo. Meron pa po tayong ibang hazards, no? Yung pong ground shaking, liquefaction, earthquake-induced landslide, at yung malapit po sa Manila Bay, pwede po magkaroon ng tsunami. So, hindi lang po yung Valley Fault, no, yung ground rupture from the Valley Fault system ang dapat natin. Number one po, yung ground shaking kasi lahat po, buong Metro Manila maapektuhan yan. So, ibig po bang sabihin ito, Mr. Narag, ay kahit wala yung inyong bahay o istruktura sa Valley Fault, ay maaari pa rin po itong mag-collapse? Tama ka ron, kasi ang estimate namin, meron kaming simulation software para malaman kung gaano kalakas yung pagyanig. No? Ilalagay lang namin yung magnitude ng earthquake at i-determine doon kung yung distansya ng yung bahay o yung lugar ninyo, malalaman namin doon kung ano yung antas ng pagyanig. No? So, base doon sa pag-aaral na isang magnitude 7.2 na lindol Manila, halos intensity 8 or above yung ma-experience dito sa Metro Manila. So, dala na rin nung pinapatin dito nung sitwasyon ng lupa, no? Lalo na doon sa mga lugar na malambot, malapit sa dagat at malapit sa mga ilog, yun po yung mga lugar na malalambot, no? So, kung ang bahay po natin ay nakatayo doon, medyo sipat-sipatin po natin kasi kailangan po medyo mas matibay po ang pagkakagawa nito. Alright, marami pa tayong katihihimayin, especially yung paano ba yung responding naman ng iba pang mga, for example, yung ibang mga lugar na hindi naman pa-affect
paano ba sila tutulong doon sa mga kababayan natin talagang maapektuhan ng lubos. Tsaka kung ano yung dapat gawing paghahanda bago dumating ang isang lindol, during at pagkatapos. Alright, dyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang inyong PTV Special Force. Muli nagbabalik po ang inyong PTV Special Force. Dumako naman tayo sa mga tips para sa ating mga kababayan. Mas mahalaga Aside from yung nabanggit ni Doctor dun sa mga disaster, family disaster kit, at yung nabanggit ni Ma'am Nina tungkol naman dun sa pito, tsaka dun sa flashlight, sa bag. Ano ang mga dapat gawin natin ngayon? Ngayon, before an earthquake? Tanungin natin si Director Santiago. Siguro, dahil nga doon sa malakas na pag-uga na associated dito sa malakas na lindol. Isa sa dapat natin tignan yung ating mga lalagyan at yung sariling tahanan. Kapag may mga cabinet tayo na pwede matumba sa atin, pwede natin i-secure yan, itali o kaya i-fasten sa wall. Hanggat maaari, huwag tayong maglagay ng mga mabibigat na bagay ito sa matataas o kaya mga babasagin. Pwede itong malaglag sa atin o kaya mga basag ito. Kung may mga cabinet tayo nasa walls na, nakapasan siya, kinakailangan meron din siradura o kaya lock para hindi biglang magbukas at kung ano man ay makadagan o makasakit pa sa atin. Okay. Yung ating mga lutuan, kinakailangan din nating i-secure yan sapagkat ayon doon sa pag-aaral nga rin kasi, let's say, pwede rin kasi especially yung mga kabahayan natin na may light material. Kapag nagluluto ka lumindol at iniwanan mo yon, tumaob ang ating kalan o kaya yung tangke ng mga fuel, pwede pagsimulan ito na sunog. Doon sa ating tinitignan na senaryo dyan, under a worst case scenario at gabi mangyari, kasama ang dapat natin paghandaan o maiwasan natin. So, bukod dito, siguro yung mga pansariling pangailangan, kanina nabanggit nila Vice at saka nila Doc Balyan na yung mga kits, mga importanteng dokumento, may gamot na kailangan tayo, dapat yan na itatabi na natin yan na kapag kinakailangan lumikas, bibit-bitin lang. At bawat isang miyembro ng pamilya, dapat may kanya-kanyang task. May pag-uusap na rin, may pagpaplano na kung sakaling maganap ito at hindi pa lahat nandun ang pamilya, saan makikita-kita. So may mga pagpaplanon dapat na isagawa ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, in anticipation of this risk sa atin. Ilan lang to sa mga bagay sigurong maibahagi natin, pero maraming impormasyon naman tungkol sa paghahanda. Makikita na rin natin sa mga lathalain, yung iba itinuturo sa eskwelahan, sa paaralan, at yung iba accessible naman para sa may mga internet. They can access this almost anywhere. Okay. Sure, Ismael Narag, gusto ko lang din malaman kung ano pong tips yung mahalaga during naman, ito pa yung yumayanig na po, kunyari, ang isa pong tao ay nasa loob ng trabaho or nasa eskwela or nasa bahay. Ano po yung mga tips na kailangan gawin ng isang individual para po makaligtas sa isang malakas na lindol? During the earthquake, ang scenario talaga, tinutumba ka. No? So, even if you want to get out of the building, itutumba ka lang ng lindol. So, it's best to position yourself in a safe place. No? Ang sinasabi natin at inikayat namin yung tao is to do the duck cover and hold procedure. Meaning, we identify mga areas which are safe. Mostly yan yung under a sturdy or away from the windows, and dun tayo sa mga lugar na makikita natin yung poste ng ating building, kasi yung poste ng building natin will serve as part na nagtatayo dun sa building natin, kasi kumbaga yan yung skeletal system, part ng skeletal system na nagtatayo ng building natin. No, so yun yung some of the tips na kailangan natin, and we try to protect our head. No? At saka huwag magpanik siguro. Huwag magpapanik, okay. Alam ko nakakatakot yung lindol. Lahat naman tayo na matatakot sa lindol, but it's best to always prepare regularly, test all our plans, kasi yan po yung dun mawawala yung takot natin kasi alam natin ang gagawin. Okay, and very quickly, after an earthquake, Miss Marasigan, ano po ang dapat gawin?
Okay, para naman din sa pagkatapos, kailangan on an individual and family level, hindi doon dapat kayo agaran papasok muli doon sa mga kung saan kayo nag-aaral, sa inyong tahanan, o kaya dito sa sinasabi natin ating mga paaralan. Kasi mahalaga dito, sinasabi nga natin, bukod sa malakas na pagyanig na maaari natin maranasan, maaari pa magkaroon na tinatawag nating aftershocks. So maaari pa rin tayo makaranas sa patuloy na pagyanig ng lupa. Kaya hindi dapat tayo agad dun sa ating mga tahanan. Tapos ito naman, i-check nyo agad din ang inyong sarili. Baka may injury kayo, baka mamaya may sugat kayo, para agaran matugunan yung mga pangangailangan natin dyan. At ito yung mga sinasabi katulad ni Director Santiago, yung sa pamilya mo sa preparedness, na napag-usapan nyo na, sa ating hapag-usapan sa ating pamilya, na pagka ba nangyari ito, tayo na sa iba't ibang lugar, saan ba tayo dapat magkita? So agaran, pwede nyo nang isecure ang inyong mga tahanan at tumuloy na kung saan na napag-usapan nyo sa isang pamilya, kung saan dapat kayo magkita-kita. Alright. Alam mo, Kati, napakahalaga ng mga bagay na na-educate yung bawat hindi pa natin alam kung kailan niya tatama yung lindol. So, kailangan talaga mas matibay yung paghahanda natin. Paghanda na talaga. Mas mahalaga yun, yung safety po natin at ng ating mga miyembro ng pamilya. Hinga na po natin ng kanilang mga huling mensahe, ang ating mga panauhin. Umpisan po natin kay Director Ramon Santiago mula po sa MMDA. Muli, nagpapaalala ho ang ating pamahalaan na ang paghahanda ho ay hindi kinakailangang gobyerno lamang, kundi ang lahat ng ating mga kababayan. Na miski walayo tayo sa fault, suriin natin ang ating kanya-kanyang gusali, tahanan natin, at ganoon din yung ating lugar na pinagtatrabahuhan. Ang lindol ho ay hindi nakamamatay. Ang nakamamatay ho ay yung mga gusali na hindi tama ang pinagagawa at may kahinaan. Okay. Okay, walang mensahe naman po ni Ginoong Ismael Narag, siya po ang OIC ng Seismological Observation and Earthquake Prediction Division ng PHIVOLCS. Opo, kami naman sa PHIVOLCS, hinihikayat po namin ng lahat na konsultahin po ang mga hazard maps na ginawa po ng iba't ibang ahensya sa lindol, but kasama na rin doon yung dulot ng bagyo at yung malakas na hangin. No? So, nagsama-sama na po yung iba't ibang sangay ng gobyerno para i-produce po itong mga hazard maps na to para alam po natin kung ano po yung hinaharap nating mga hazard doon sa lugar natin. No? So, hindi lamang yung active fault ang tinitingnan natin, tignanin natin yung antas ng pagyanig, kung liquefiable ba yung lugar at pwede po magkaroon ng landslide. Bukod pa dito, lalo na doon sa mga lugar na malapit sa dagat, ay tingnanin po ay kung kasama sila doon sa lugar na pwedeng ma-inundate ng isang tsunami. Okay, at rin po mula rin sa PHIVOLCS si Miss Kathleen Papiona. Yes. Gusto lang na yung naglabas po kami ng nitong maps natin is para po maging aware po yung mga tao, hindi po para manakot, no? So we want you to be aware so you could prepare. So sama po natin, kung sabi nga ni Sir Narag, consult kung ano po, alamin natin kung ano yung mga hazard doon, and then we prepare, plan what to do before, during, and after an earthquake. And then, siguro po mas importante na yung preparation natin is individual nga po, gaya ng sinasabi ng kararami dito. So, we have the maps, yung action po ay hindi lang sa amin, sana rin po sa inyo. Okay, ma'am, at yung Atlas Map hindi po nabibili or download po? Meron siya sa website namin. Hindi po siya nabibili. Kung gusto niyo po na pwede rin po kayong makakuha ng copy sa CD. So, sa office lang po. It's free. Libre po yan. Wala pong magbebenta niya na. Dr. Val Barcinal po mula sa DRRMO ng Marikina City. Para sa aming kababayan Marikina, siyempre, kailangan makikooperate po tayo sa ating mga barangay, lalo na sa mga homeowners association. Magbibigay kami ng mga sumama po kayo sa aming earthquake drill para matuto po tayo kung anong gagawin natin. Pwede po namin gawin yan 4 times a year, quarterly. So, kailangan maghanda po tayo, lalo na yung family disaster kit. Alamin po natin kung ano yung content nun. At huling mensahe po ni Vice Mayor Jose Fabian Cadiz ng lungsod ng Marikina. Maraming salamat sa pagkakataon na ito na mapahayag natin ang mga concerns natin sa tungkol po sa pagyanig. Sa mga kababayan kong mga taga Marikina, tayo po'y kailangan magsigawa at maglumahok sa mga earthquake drill. Gitan ng mga pagsasanay, magiging handa tayo sa anumang disaster, lalong-lalo na ang earthquake.
At tagapagsalita and Public Affairs Office Chief ng Office of Civil Defense, Ms. Mina Marasigan. Okay, ang sa atin nga ang national government naman ay patuloy na nagkakaroon ng mga programa para maihanda at maging ligtas ang ating mga kababayan. So mahalaga po ang makiisa ang bawat isa sa atin sa mga programa ng ating national government. Ang ating ahensya po ay meron pong libre na impormasyon na binibigay sa ating meron po tayong mga videos para magkaroon kayo ng kaalaman ano ang dapat na hakbangin na inyong gagawin kung sakaling makaranas tayo nitong malakas na pagiginig. Meron tayong disaster information for nationwide awareness. Pumunta lamang po kayo sa aming website at magkakaroon po kayo ng kaalaman ng mga hakbangin ito. Hindi na nga po bago sa ating mga Pilipino ang mga pagsubok na ito ng kalikasan at ang pangambang ating nararamdaman ay magsilbi rin sanang paalala sa kahalagahan ng pagiging handa sa anumang banta ng kalamidad sa ating bansa. Kaya't panawagan din sa lahat na makiisa at makipagtulungan sa mga programa ng pamahalaan para higit na mabigyan ng sapat na kahandaan ang ating mga kababayan. Ating puntandaan na daig ng maagap ang masipag. Ako po si Cathy San Gabriel, kasama si Kirby Cristobal, naway nakatulong po ang isang oras ninyong pagsama sa amin na talakayin ng isyong ito. Ito po ang Earthquake Preparedness, a PTV Special Forum